kailangan malaman na natin kung talagang gaya ng ating teorya, ito'y labag sa saligang batas. At sa aking pananaw, kailangan i-dismantle, i-abolish na yung Bicameral Conference Committee sapagkat ito ay talagang sobrang abuso na ang ginawa nito. Sobrang pagtatanggal na sa kapangyarihan ng bawat miyembro ng Kongreso sapagkat nakausap ko yung mga kongresista at senador. Kahapon, hindi ko nababanggitin kung sino sila. Nung araw daw ng pinapirma ang Bicameral Conference Report, hindi nila pwedeng basahin. Kasi nga, unang-una, 200 pahina yon. Paano mo nga naman babasahin? Pero kailangan mo lang ilang araw basahin, bubusisiin mo yon. Kasi nga, nanggaling na sa Bicameral Conference Committee, sila na ngayon ang naglalagay doon, ano mga pinaglalagay nila ron. Alam mo, Jade, alam mo yan, nakakayamot yung ganyan, ha? Pinatutuhanan na ng mga kasama niya na merong mga blanco. Pero itong si Senador Cheese, pinagpipilitan pa rin na wala. Binabago niya yung naratibo eh. Unang-una, dapat alam niya yan. Bakit ka mo? Sapagkat siya at saka si Speaker Martin ang pumirma doon sa Bicameral Conference Report. Siguro, unang-una, gusto kong marinig muna yung sinabing panibagong statement. Ano ba yung panibagong statement? I-full screen natin itong pahayag ni E.S. Bersamin, attorney. Sabi niya dito, gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin nyo ang mga congressman, mga senators, and that is all that we can say at this point. Yan yung latest. Pero noong January 20, ang unang sinabi ni ES, impossible for any funding items to be left blank. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. No page of the 2025 national budget was left unturned before the President signed it into law. Attorney. Okay, sige. Kukomentaryo tayo, ibasahin mo muna yung mga portions ng aking article kasi napaka-importante yan. Yes, sir. Dito po sa inyong artikulo sa The Manila Times na pinamagatang Who Filled in the Blanks in the GAA or GAA or General Appropriations Act. Sabi mo dito, attorney, there is a running finger-pointing among the members of Congress relative to the puzzling missing items in the bicameral committee report on the General Appropriations Bill signed into law by President Ferdinand Marcos Jr. A congressman who was a former chairman of the Appropriations Committee of the previous Congress in a press conference, together with former President Rodrigo Roa Duterte, flagged the BICAM report on the National Appropriations Budget that was submitted to the Office of the President. He claims that there were certain items, programs, or projects that do not contain the corresponding appropriated amount and or amounts with no project reference. FPRD, reacting to the lawmakers' claim, opined that if indeed there were blank items in the BICAM report, those people responsible for the deliberate omission could go to jail. At ang tanong, is it evading issue or cover up? In an apparent attempt to evade the issue raised or to cover it up, the palace, through the executive secretary, described the allegation as fake news and malicious, apparently misinformed on the context of FPRD's remarks. The president reached to it and accused his predecessor of lying, saying that being a former president, FPRD should have known the General Appropriations Bill to be signed by the president does not and cannot contain blanks in reference to contain programs or appropriations. Unahin muna natin yung bahagi na yan, attorney. Yung evading issue or cover-up. Yes, kasi sabi ni, gaya ng binasa mo kanina, yung sabi ni E.S. Bersamin, malicious daw, false, fake news daw yung sinabi ng Congressman ng Mindanao, Congressman Ugam. Yun ang balat niya, di ba? Paano magiging fake news yun? Yung si Congressman Ugam,
Ang sinasabi niya, base sa kanyang personal na kaalaman, personal knowledge. Kasi meron siyang kopya nung bicameral conference report kung saan nakita niya yung mga blanco. Maliban pa ron, ito ay binalidate ng ibang mga nakatanggap ng kopya. Yung mga senador, nakatanggap. Meron ding kongresista. So, hindi mo mapapasinungalingan yon. At yung sinabi naman ni Presidente Marcos Jr. na nagsisinungaling si Presidente Duterte dahil nagbigay siya ng komentaryo, unang-una wala akong akusasyon. Ang nag-aakusa si Congressman Ungab. Si Presidente Duterte ay nagkokomentaryo lang sa legalidad. Sabi niya, kung yan ang nangyari na may mga blanco dyan sa bicameral conference report, ay illegal yan. Kasi pinopulsify mo yung nasa loob. Kasi kung blanco yan, tapos nilagyan mo, pinil up mo, ibig sabihin, yung enrolled bill ay hindi dumaan doon sa proseso na itinatakda ng batas. Kaya may diferensya yan. Illegal yan. Kaya hindi mo siya nagsisinungaling. Nagbibigay lang siya ng opinyong legal. Kaya sabi ko nga sa artikulo ko, either yung reaksyon ng dalawa ay batay sa walang kaalaman o ignorante sila doon sa pinag-uusapan. Mukhang hindi nila napanood yung video conference ng dalawa. O kaya naman, hindi nila napanood, sinabihan sila na itong sinabi na mali. O yun ang fake news na tinanggap nila. O kaya naman, kino-cover up nila ang naging maka-iskandalosong mga blanco na sa 13 pahina at 28 items dyan sa bicameral report. Opo, attorney. At Yung nga sumunod. yes, Kasi tama, attorney. At ito na nga, FPRD not lying. Hindi nagsisinungaling ang dating Pangulong Duterte. Watching the recorded video conference of the legislator and FPRD, it is unmistakable that the congressman from Mindanao was referring to certain missing items in the bicameral conference committee report and definitely not to the General Appropriations Act or GAA or GAA signed into law by PBBM. Nor can one be mistaken that FPRD was merely expressing a legal opinion as to the illegality of the infirmities contained in the BICAM report, which obviously were corrected in the GAA by filling up those missing items. alam mo kasi, ang problema doon sa dalawa, binabago nila yung naratibo. Ang pinag-uusapan yung bicameral conference report. Exactly. Hindi GAA. Kaya siguro nung ma-realize nila kasi marami nang pumuna sa kanila, yung programa natin at yung iba pang mga nakapansin na mali yata. Mali yata yung kinokomentaryuhan nyo. Hindi naman yung GAA ang pinag-uusapan kung hindi yung bicameral conference report. Doon nagsimula. Yes, attorney. At ito pa, ano yung magiging implikasyon nito? Legal implications dahil ito nga yung panghuli mong parte sa iyong sunulat. Tama ka. Alam mo, ayan ang pinakamahalaga dyan. Ang dapat na katanungan dyan, anong implikasyong legal doon sa mga blankong pahina na naging batayan ng enrolled bill? Yan ang mahalaga dyan. Sige, pasahin mo. What is of paramount importance is the legal implications of the missing and subsequently filled up items, given that those blank items have been validated to be existent by some senators and party list representatives. Okay, patuloy ko lang. Party list representative who did not sign their assent thereto. The presiding senator says that there are no blank items in the enrolled bill signed by him. He denies that there were blank items in the BICAM report. He is either blind or covering up a fact already authenticated by his colleagues, attorney. Alam mo, Jade, alam mo yan, nakakayamot siyang ganyan, ha? Pinatutuhanan na ng mga kasama niya
na merong mga blanco. Pero itong si Senador Cheese, pinagpipilitan pa rin na wala. Binabago niya yung naratibo eh. Unang-una, dapat alam niya yan. Bakit ka mo? Sapagkat siya at saka si Speaker Martin ang pumirma doon sa bicameral conference report. Kaya alam nila na bago pinalize yun, blanco yun. Kasi marami nakatanggap eh. Kaya hindi mapapasinungalingan. Kaya nga ang tanong, sino? Sino ang pumuno doon sa mga blanco? Sabi ko nga dyan eh, babasahin mo mamaya, dalawa lang ang pupwede dyan. Either yung BICAM conference members, marami yun eh. Mga 15 sa Senado, 15 sa House of Representatives. Pero among the more or less 30 members, ang talagang nagdidesisyon dyan, siyempre, yung mga makapangyarihan, sino yun? Yung Speaker, yung Chairman ng Appropriations Committee, yung Senate President, at saka yung Chair ng Appropriations Committee ng Senado. Yung apat na yan. Kaya silang dapat ang tanungin at managot dyan. Hindi pa pwedeng iba. Sila lang yun. Kaya yan ang tanong natin. Oh, sige, tuloy mo na yung... Yes, sir. Ito yung nakakapagtaka. Deafening silence is complicity. The other members of the BICAM committee neither deny nor confirm the existence of the blank items. Their deafening silence makes them complicit in the irregularities in the crafting of the General Appropriations Bill. Both houses under the Constitution must deliberate and scrutinize in open session the proposed national budget proposed by the executive branch. The members thereof must have the opportunity to air their approval or opposition, their amendments, if any, or their reservations to it. Alam mo yan, ang saligang batas kasi, Jade at mga kababayan, ginuhit doon, inilarawan doon, itinakda kung paano ang batas ipapasa. Tandaan po natin, ang Kongreso, dalawang sangayan, yung Kamara de Representante at Senado, ay isang deliberative body. Anong ibig sabihin ng deliberative body? Ibig sabihin, yung dalawang yon ay kailangan na sila ay magtatalakayan. Susuriin nila yung mga panukalang batas. Mag-aargumento sila doon, pro or con. At kung may nakita silang mali, iwawasto nila. Kung may nakita silang pagkukulang, magbibigay sila ng amendments. Yun po ang prosedimento sa pagpasa ng batas. Ang General Appropriations Act ay isang batas. So, nung yan ay naging panukalang batas, bago aprubahan ng dalawang sangay, kailangan mapasailalim muna sa malalim, masusi at bukas, public, open na pagtatalakayan. Ngayon, ang House of Representatives, doon po panggagalingan ang lahat ng panukalang batas kaugnay sa pera, appropriations, basta revenues, sila ang doon manggagaling yan. Pero ang Senado, magkakaroon sila ng version. Pwede nilang amyendahan sarili nila. At ngayon, magkakaroon ng pagsasama yung dalawa. Kasi most likely, hindi yung magkakapareho yan. Kasi, halimbawa, yung House of Representatives, ang budget ng DepEd, budget ng Public Works, budget ng kung ano pang opisina, ganito. Pagdating sa Senado, either dinagdagan nila or kinulangan o tinanggal. So, hindi magkakapareho yan. Kaya kailangan sila po ay i-reconcile nila yung dalawa na hindi pagkakaintindihan nila. Diyan ngayon may problema. Ang ginagawa ng Kongreso, bumuo sila ng tinatawag na bicameral
ibig sabihin, yung dalawa, nagkaroon ng komite na binubuo lamang ng mga ilang tao kinatawan ng Kamara de Representante at sa Senado. At sila ngayon ang magre-reconcile. Aayusin nila. Yan ang naging malaking problema. Mulat sa poll, nung binuo po yan, Bicameral Conference Committee yan, kinontra ko na po yan bilang isang abogado. Sapagkat yan ay lumalabag sa saligang batas. Sapagkat kinahayaan mo ang iilan miyembro ng dalawang sangay ng Kongreso, Kamara de Representante at Senado, ang siyang gagawa ng pinal na kabuuan ng panukalang batas na siya namang pipirmahan ng presidente. So, madalit sabi, unang-una, hindi mo sinunod yung prosedimento na nakalagay sa batas na kailangan kayong dalawa, deliberative kayo, kailangan mag-usap kayo at kayo ay magtalakayan dyan, magkontrahan kayo dyan hanggang magka-desisyon kayo. O, ngayon ang tanong, bakit isa lamang na komite ang gumagawa niyan? At sasabihin nila, hindi, dumaan naman niya sa plenary. Hindi totoo yan. Sapagkat nakausap ko yung mga kongresista at senador. Kahapon, hindi ko na babanggitin kung sino sila. Nung araw daw ng pinapirma ang Bicameral Conference Report, hindi nila pwedeng basahin. Kasi nga, unang-una, 200 pahina yon. Paano mo nga naman babasahin? Pero kailangan mo lang ilang araw basahin, bubusisiin mo yon. Kasi nga, nanggaling na sa Bicameral Conference Committee, sila na ngayon ang naglalagay doon, ano mga pinaglalagay nila ron. So, maliban pa sa tinanggalan mo ng kapangyarihan ang mga mambabatas na magkaroon ng pagkakataon, oportunidad, na busisiin yan, ibinigay mo pa sa isang maliit na komite ang kapangyarihan ng buong Kongreso na magpasa ng batas. Yan ang problema. Kaya, sa aking pananaw bilang abogado, number one, yung Bicameral Conference Committee ay illegal, umulat sa pulyan, sapagkat binabago niya ang prosedimento, tinatanggalan niya ng karapatan ng mambabatas, at sinusuplant niya, pinapalitan niya ang kapangyarihan ng buong Kongreso na magpasa ng batas. Yan. Alright, at ito pa, attorney, ang susunod nating babasahin itong tungkol sa unconstitutional na bahagi po ng inyong artikulo. Sabi dito, leaving the deliberation and the reconciliation of the different versions of the proposed national budget passed by both houses to a committee composed of a select few members of Congress is at war with the Constitution, as it deprives the majority members of the lawmaking body of giving their final say on proposed appropriations measures, hence passed not in accord with procedures outlined by Constitution, filling up the blank items by a few BICA members and incorporating them in the enrolled appropriations bill signed by PBBM, or worse, having the executive branch complete them, makes the General Appropriations Act constitutionally infirm. Diretso So, na. yan nga. Yan sabi ko, Jay, kasi pag yan ay hinayaan mo, yung enrolled bill na sinasabi nilang pinirmahan, na tama naman, na walang blanco doon. Kasi nga, pinuno na pinunuan na nga doon sa dalawa lang ang pwedeng pumuno niyan. Yung 4 na binanggit kong pangalan, na Senate President, Speaker Martin, sino pa? Finance. Yung chair ay si Saldico, na pinalitan, mas worse pa. Although hindi na siya, nagawa na yun At saka si Grace po. Yung 4 na yun, ang pwedeng pumuno, wala namang iba Hindi naman po pwede yung office ng Secretary General. Wala silang kapangyarihan. Kung sila man, ay uutusan lang sila na ganito ang gawin mo. Lagay kami yung mga amount dito sa proyektong ganito, sa department ganyan. Or,
yung executive branch, pwede rin namang merong kagagawan. Kung halimbawa, yun ang utos naman, hindi, ganito gawin nyo, lagyan nyo na lang yung mga blanco ng ganito, ganyan-ganyan. Although mas kapanipaniwala na manggagaling yon sa House of Representatives Bicameral Committee, yung select few doon. Kasi pag ginawa mo na nga yun, Jane, iyon ay illegal na, gaya ng binanggit ko kanina. Kasi tinanggalan mo ng karapatan ang mga mambabatas na suriin, busisiin. At ang ginagawa, yung isang maliit na komite lamang, ang lumalabas na siyang bumuo ng enrolled bill na pipirmahan ng presidente. Kaya magiging unconstitutional yan. Opo, attorney. Linawin ko lang, yung executive branch, hindi sila pwedeng mag-fill in sa blank items. Hindi, kasi unang-una, sila ang gumawa ng mga items, yung DBM. At sa saligang batas, hindi maaaring dagdagan kung anong mga nila. Di ba? Ilan ba ang proposed budget? 3 trillion plus, di ba? Yung Kongreso at Senado, pag pinasok mo yan, pwede nilang i-realign, pero hindi nila po pwedeng dagdagan. Kaya yung executive, hindi pa pwede nilang baguhin. Ang maaari lang magawa nila, kung alam nila na may mga, o kaya naman sila nagsabi, blanco nyo saka ilagay nyo ganito, ganyan. Yun lamang. Although, parang mas madaling paniwalaan na kung saan nanggaling yung last stage before the printing. Kasi ipiprint mo pa eh. Yes. Kaya yung pumirma, yung pinaka-pumirma dyan, sila yon. Ngayon, yung ibang miyembro, ang problema sa ibang miyembro, gaya na sinabi ko sa artikulo, hindi kayo nagde-deny, hindi rin kayo nagkukumpirma. Iwas pusoy. Pag kayo nagsalita, kayo kasabwat, complicit kayo dyan. May complicity kayo dyan at kayo mananagot din. Opo, attorney. At isa pang paglilinaw din, attorney. Di ba after ng BICAM report na pirmahan na, may blank items, hindi rin pwedeng yung 4 na nabanggit po ninyo ay mag-fill in? I mean, based sa saligang batas, bawal din po yun? Bawal nga yun kasi nga dapat ang kabuuhan ng enrolled bill ay tinalakay ng dalawang sangay ng Senado at Kongreso. At kung ano man ang diferensya ng dalawa, kailangan mag-usap sila. Pero hindi po pwede na ilan lang. Kailangan lahat sila. Kaya nga, kahapon, kausap ko si Senador Coco Pimentel at tinatanong niya, ano kaya sa palagay mo? Anong po pwedeng gawin? Kasi pag hindi po pwede rin na hindi pagkasunduan. Kaya nga binuo yung conference, bicameral conference committee. Sabi ko, dapat dyan, susundin mo ano yung prosedimento. Anong pinakamaganda? Wala kayong recourse, kundi kayong dalawa ay tumawag ng session, kayong dalawa, special session. Either kayo ang tatawag, mag-agree kayo, magkakasundo kayo na mag-meet kayo in joint session, or tatawag ang presidente ng special session para ma-reconcile ninyo kung saan lahat kayo dyan. Bunuin nyo. Hindi po pwede yung ilan lamang na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Kasi pag ginawa mo yan, illegal yan. Unconstitutional. Yan ang sinasabi ni Presidente Duterte. Malinaw, attorney. Pagpatuloy ko lamang to, tapusin lang natin itong artikulo po ninyo. Sabi po ninyo dito, GAA perceived as graft-ridden. The 2025 GAA is generally perceived as the most graft-ridden general appropriations budget ever passed by Congress. The lower house passed its version of the appropriations bill containing a 39.8 billion pesos allocation for the Ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP. Initially, it was removed in the Senate version but reinstated by the powerful bicameral committee.
PhilHealth was given a zero budget in the bicameral report despite the fact that both houses have given it in a big budget allocation. Its removal triggered a furious speech from a leading health advocate, Senator Christopher Bongo, who expressed his disgust and opposition. He did not sign the BICAM report. Education is given the highest budget allocation by the Constitution, but DepEd's budget was hugely slashed. It also diminished the allocation for the office of the Vice President. Public Works projects suffered a substantial cut, while that of the Department of Agriculture increased immensely. The veto by PBBM of certain appropriations has not altered the negative perception of the General Appropriations Act or GAA. O, yan ang problema. Kaya makikita mo, mga binanggit ko dyan, meron ng inaprubahan ng dalawang sangay, gaya ng PhilHealth. Yung PhilHealth, sa Kamara de Representante, meron silang allocation ng budget para sa kanila. Ang Senado meron din. Pagkatapos, itong Bicameral Conference Committee, biro mo tinanggal yung inaprubahan ng daan-daang mga kongresista at mayoriya ng senador. Nagkasundo na merong budget, may tinanggal ng ilang tao lamang. O, doon lang makikita mo na tayo ito'y labag sa saligang batas, labag sa prosedimiento. O, kitang-kita mo Marami silang pinagkasundoan ng dalawang version, sa amount lang hindi nagkakasundo, pero tinanggal. Meron namang iba, binawasan. Meron naman, iningkrisan. O, hindi po pwede yan. Po, ito, minority should go to Supreme Court. Ayan, the minority leaders of both houses of Congress should question the constitutionality of the General Appropriations Act before the Supreme Court. Other principled members of Congress who have somehow lost their dissenting voices should join as petitioners and redeem themselves. Will they? The bicameral committee, an incongruous and unconstitutional creation, must be abolished. Those who caused the constitutional infractions must be held accountable. Yung pong huling paragraph kong yan, yan ang kasagutan sa tanong, anong gagawin natin ngayon? Papabayaan ba natin ganyan? Kaya ang mungkahi ko, kailangan po, di ba, isang programa natin, Jay, kung matatanda mo, sinabi ko, ikaw naman congressman nung panay ka salita, ba't di ka pumunta sa Korte Suprema? At questionin mo yan. Ngayon, kailangan nung talaga, ang magke-question yan, mag-file ng petition, yung nasa minority, sino bang minority leader sa Senado, yan ay si Coco Pimentel, senador. Doon naman sa kabila, si Congressman Libanan. Sila mga minority. At sabi ko, silang dalawa ang manguna at samahan sila ng mga principle. Yung may mga prinsipyo na ngayon ay biglang tumahimik, biglang napipi. Pagkakataon nyo na i-redeem nyo ang sarili nyo, buhayin nyo, makakuha nyo ulit yung panalita at punta kayo sa Korte Suprema upang ang Korte Suprema na siyang binigyan ng saligang batas ng kapangyarihan na magdesisyon sa anumang mali o pag-aabuso ng mga may kapangyarihan, opisyales o institusyon. Sila ang magbibigay sa atin ng klaro na desisyon na ito ay labag sa saligang batas. At kailangan managot yung mga mastermind ng irregularidad nito. So, baga, attorney, ang nais po ninyo na gawin nitong kampo ni Congressman Isidro Ungab, maging na minority at yung mga principled member po ng Kongreso, maghain sila ng petisyon. Pero particularly, ang gusto po ninyo, dapat ideklarang invalid, null and void itong konstitusyon, itong 2025 national budget, attorney? Kasi yung enrolled bill na pinirma ni Presidente Marcos Jr., yun na ang batas. Pero ang problema, ang batayan ng enrolled bill ay merong mga kakulangan na hindi
dumaan sa kabuuhan ng Kongreso at ng Senado. Iyon. Kaya magiging unconstitutional dapat yan. Kaya alam po ninyo, tinawagan ko si Senador Coco Pimentel. Pinag-usapan namin yan. Sangayon naman siya sa mga sinabi ko. Except that, sabi niya, kasi sabi ko, kailangan mag-file ka ng petition sa Korte Suprema. Eh, sabi niya po sa akin, sabi niya, dami ko ng pinail, 4 na ang pending ko na. Dapat iba naman. Hindi lang naman ako ang pwedeng mag-file. Eh, sabi ko, ikaw ang tinuturo ng lahat na dapat mag-file kasi ikaw minority leader ng Senado at naman sa Kongreso, si Congressman Libanan. Pagkatapos pinadala ko sa kanya yung article ko kaninang umaga. At ang sagot niya sa akin, dapat daw mag-file ay si Senador De La Rosa at si Senador Bongo at kasama si Senador Robin Padilla. Yan ang problema. Ako, ang suggestion ko, kayo na lang lahat na mga kumukontra sa nakita niyong irregularidad. Labag sa saligang batas. Tungkulin po ninyo yan. Kaya magsama-sama kayo at maghain na kayo ng petisyon sa Korte Suprema. Pero, attorney, kung naalala mo, kung napanood mo yung narinig mo, itong pahayag din ni dating Supreme Court Chief Justice o Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes dyan po sa Pasay City sa kanyang press conference. I-quote ko lang the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have the tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO o temporary restraining order because the government function must be run. Ano pong masasabi po ninyo? Bakit naman hindi? Pwede yun. At saka, parang sinasabi niya, paano kung wala tayong budget habang dinideliberate nila, hindi na? Bakit naman hindi? Di ba ang saligang batas sinasabi, pag wala kayong naaprubahan na budget, di yung previous na budget natin ng last year, yun muna mag-ooperate. Until such time na sinabi ng Korte Suprema, legal yan, tuloy nyo na. Ngayon, pag sinabi illegal yan, di balik tayo sa previous budget. Pwede ka naman bigay ng special na dagdag kung kulang. Pwede lahat yan Opo, pero ang problema, yung magiging desisyon po ng Supreme Court, pwede mo bang madiktahan sila, mapabilis yung kanilang pagproseso dito po sa petisyon? Hindi ko didiktahan sila. Pero, yung mga yan, mga abogado yan Mga may karanasan na yan. Alam nila kung anong illegal at hindi. At sigurado magdidesisyon yan. Kung ano sa pananaw nila. 15 naman yan 15. So, merong sasabing illegal, merong sasabing legal. Pwede rin naman majority sila, sabihin nila na unconstitutional. Hindi pwede. Ba't ang mahalaga dyan, hindi po pwede tayo magsawalang kibo. Kailangan malaman na natin kung talagang gaya ng ating tsorya, ito'y labag sa saligang batas. At sa aking pananaw, kailangan i-dismantle, i-abolish na yung Bicameral Conference Committee sapagkat ito ay talagang sobrang abuso na ang ginawa nito. Sobrang pagtatanggal na sa kapangyarihan ng bawat miyembro ng Kongreso na sila'y pumasok sa isang panukalang batas at busisiin nila ito ng gusto bago nila ipasa. Opo, attorney, balikan ko lang yung sinabi po ninyo na may provision tayo sa saligang batas na po pwedeng gamitin o yung dating budget, yun muna ang ipatutupad kung sakali mang paboran o bigyan ng TRO itong 2025 national budget. Bukod dito sa provision, attorney, meron bang naging desisyon din, yung naging circumstansya before na ganito rin? I mean, patungkol sa budget. Wala pa akong alam. Pero it doesn't mean kahit na wala pang nangyari, hindi ka makakreate ng president. Ganyan naman talaga. Kahit wala. Pag nagsimula, may president ka na. Hindi problema yan. The government will always operate. Kaya nga sa saligang batas sinasabi, pag hindi kayo naka-approve ng budget for next year, yung budget nyo ngayong taon na ito, iyon ang i-operate nyo. Opo, pero yung budget, di ba, nag-take effect na ba? Yung 2025 national budget, attorney?
So, kahit pa mag-take-it-take yan, bakit? Di ba, marami ng mga pagkakataon na nag-umpisa na, tapos tiniyaro. O, tinan mo yung Comelec, di ba tiniyaro sila, na-umpisa na nila yung printing. Hindi, Tama, tama. tanggalin niya yan. Yun nga, tama si attorney. Oo, yun nga nangyayari ngayon, kaya nagkukumahog. Speaking of Comelec, attorney, pero bago lang sa Comelec, yung apat na sinasabi mo, anong possible, kung sakali mang sila yung mapanagot nito, ano yung magiging implikasyon? Anong mangyayari sa kanila ngayon? Aba, hindi na, magiging premature. Ang kailangan muna, i-declare unconstitutional na illegal yung mga ginawa. And then, hanapin natin kung sino. Maring hindi rin yung apat, di ba? Pwede. Sila ang madaling gumawa nun kasi sila may mga kapangyarihan. O kung hindi naman iba, merong nag-utos. Sino yung nag-utos? Pwede sila, pwede iba. O, kailangan malaman muna natin. Pero attorney, may mga nagsasabi, lalo na si Pastor Apollo C. Kibuloy, kasi nga, ngayon nakikita natin yung power of the purse nasa Kongreso, nasa Legislative Department. Pwede bang yung magdidesisyon, like for example, sabi mo nga, yung BICAM alisin na, parang isang committee na lahat ng branches pwedeng mag-decide doon sa budget at yung trabaho ng legislative hindi naman doon sa pagpipilin, di ba? Gagawa lang ng batas at doon lang sa pag-oversight. Titingnan lang nila kung nagasto ba ng tama yung budget o hindi, may sumobra ganyan. For as many years as I can remember, matagal ko na akong sinasabi na dapat tanggalan ng access ang mga membro ng Kongreso sa pera. Sapagkat ang trabaho talaga nila ay maghain at magpasalamang ng batas o mag-imbestiga in relation, in aid of legislation. Ang problema, nabigyan sila ng access na sila ay pwedeng gumamit. Diyan nagsimula ang korupsyon Kaya sabi ko noon pa, hindi pa ako nasa Malacanang, sinasabi ko na noon, at lalo na noon ako tagapagsalita, dapat ka ako, lumika tayo ng isang ahensya ng gobyerno sa executive branch na siya titingin kung ano ang pangangailangan ng lahat ng departamento, lahat ng distrito, at sila ang magdidesisyon kung magkano ang kailangan. At yun ang ipapapasa natin sa Kongreso. Wala silang pakialam sa mga proyekto. Ayan, dapat. Opo, isa yan sa mga, actually, naalala ko lang kasing panukala ni Pastor Apollo kung sakali mang maging senador, attorney, yung Truth Commission na tututok dito sa mga, sa pera ng bayan. Alam mo yung Truth Commission, kahit na hindi batas, pwedeng gawin niya ng presidente ng bansa. Pwede siyang executive order lang yan Ang magiging problema mo dyan, kung yung gagawa ng Truth Commission, siya pala ang dapat na Truth Commission. Yun nga, attorney. Well, anyways, attorney, hopefully, magkaroon ng desisyon, magkakaroon ng petition. Yung dapat kasing managot yung kung sino man ang nasa likod nitong paglalagay ng mga blank items sa ating appropriations bill. Dahil kung hindi, ganito na magiging sistema ng ating budget sa mga susunod na mga panahon, attorney. Ang mangyayari dyan, kung hindi sila mag-file, merong mga kandidato dyan sa Senado o sa Congress, gagamitin nila yan para yung kanilang pangalan ay ma-advertise ng libre. Yan ang mangyayari dyan. Pag walang nag-file dyan sa mga binanggit kong mga kongresista, senador, meron isang kandidato dyan na sigurado magpa-file para lang magkaroon siya ng free publicity sa kanyang kampanya. Yung araw pala, attorney, Enero 27, yung pag-resume ng ballot printing. Sabi pa nga ng COMELEC chair, at all cost, kahit may nilabas na TRO ang korte, ay tuloy po daw yung kanilang printing. Naalala mo, halos 3 linggo ata na antala yung kanilang pag-imprinta ng mga balota. Pwede pa yan. Tagal pa naman ang eleksyon pag-iimprenta naman mabilis naman pag-iimprenta. Although sumulat naman si... Jane, ang mahalaga dun sa nakita nating mock elections, mukhang okay ang takbo ng mga makina.
Tsaka yung sinasabi ni Commissioner Maceda na pag namantsahan mo yung papel na siyang ipapasok sa makina, yung mismong balot, nire-reject. Kaya siguro kailangan ng information campaign all over the Philippines na kailangan ingatan nyo, eksakto lang doon sa bilog, yung pag-itim nyo, at huwag nyo, lalo na yung mga security marks, huwag mamantsahan. Kung hindi, mari-reject yung boto ninyo. Opo. Attorney, may sulat po si Bobby Tiglao, isa pong kolumnista dito. Basahin ko lamang po, Attorney, yung kanyang isinulat na may titulong "Our elections are so deeply flawed that we are a republic of fake news." Sabi niya, Attorney Sal, with the elections consuming our country's political life up to May, and with the past 2022 polls giving our country what would be the worst post-EDSA administration that would likely result in our nation's ruin, it is a good enough time to analyze critically this phenomenon created by modern capitalism. The free worker equals free voter. It certainly would likely take at least a century before mankind can invent a better system than democracy and capitalism. But we have to start that debate. Ano po masasabi niyo, Attorney? Tama siya doon sa float system. Pero sa tingin ko, kahit na anong magandang sistema ng pagboto, pagbilang, may problema pa rin tayo. Ano ang problema? Yung mga elektorado, paulit-ulit kong sinasabi yun, ang karamihan ay salat sa formal na edukasyon. Kaya yung kanilang pagpili ay naapektuhan. Kasi pag ikaw ay kulang sa formal na edukasyon, madali kang mabola, madali kang mapaniwala, madali mabili ang boto mo, madali kang matakot, madali kang ma-impluensya. Yung mga yan, hindi mo makikita yan sa isang edukado, koleyo, graduado ng koleyo, ng butante, nakagaya mo, Jade. Sigurado ikaw, ako pupusta, wala kang binoto doon sa mga ayaw ng karamihan na nakaupo ngayon sa mga opisinang kinauupuhan nila. Di ba? Pero pag ikaw kulang sa aral, talagang iba ang pagtanggap mo sa mga kandidato. Kaya kahit anong ganda ng sistema mo, kung yung butante mo mismo ay kulang sa sangkap, sa sandata upang magamit ng maayos ang kanilang mga pinag-aralan at kanilang mga utak, wala rin yan. Balik tayo pala. Ganyan. Tama, kukuha nating mga nauupo sa Kongreso, sa Senado, sa mga LGUs, yung mga kagaya ngayon na nirereklamo ng marami. Opo. At bukod dyan, Attorney, yung impluensya ng pera, nawawala, nasisira yung ating demokrasya. Kasama yun. Kasi kung ikaw edukado, ikaw ba tatanggap ka? Siyempre hindi. Hindi. College graduate ka Tama, professional tama. ka. Kasama lahat yan. Yan ang problema. Yan ang unahin. Naman magandang sistema, kung yung mismong botante may magkakaroon ng diferensya, di wala rin. Paano, Attorney, kung yan talaga ang pamamaraan ng mga politiko, ng gobyerno, doon sa mga botante, para iboto lang nila, yung, always lang nakadepende, yung mga constituent nila, laging nakadepende sa kanila dahil sila ay laging pera lang ang kanilang ipinamumudmod. At hindi yung edukasyon, yung pagbibigay ng kanilang, yung pagtuturo sa kanila, sino dapat ang pipiliin o bobotohin. Alam mo yung pagtuturo, yan ang assumption dyan, yung mga taong tinuturuan mo, may aral na. Kung wala pa, useless din yan. Kaya nga sinasabi ko, dapat kasi paano mo ba mapapag-aaral ito? Kailangan may batas na nag-uutos na lahat ng Pilipino, mayaman o mahirap, mag-aral
ng libre. Yung mga mayaman naman, hindi magpapalibre yan. Pero yung mga talagang libre, as in libre lahat mula sa nursery hanggang sa kuleyo. Ngayon, hindi yan makakapasa sa Kongreso. Bakit? Mm. Kasi mga politiko natin gusto nilang mapanatili ang mga botante na maging mangmang Yes. para sila ay palaging lalabas sa halalan. Kaya hindi ba palaging sinasabi ko, aba, abolish muna natin yung Kongreso ng ilang taong pansamantala. Pag tayo na lang tayo ng isang revolusyonaryong gobyerno, bigyan na natin ng presidente sino man siya ng kapangyarihan na gumawa ng batas para isang tao na lang. At madaling magsabi, lahat. Hindi ito imposible kasi ginawa na ito ni Lee Kuan Yew ng Singapore. Nung siya maging presidente, ang una niyang ginawa, pinag-aral niya lahat ang mga Singaporean. So, kaya tingnan mo naman. Yun ang kailangan natin, edukasyon. At yan ay kinikita sa Ligang Batas, Jada. Anong sinasabi ng Saligang Batas? Ang edukasyon ang pinakamataas na dapat bigyan ng prioridad ng budget, ng alokasyon. Kasi nga, ang edukasyon ang pinaka-equalizer. Kahit na mayaman ka, pag ako'y nakapag-aral, edukado, pareho lang tayo. Kahit ano pang yaman mo. Yun nga, attorney. Yun ang nakakalungkot dahil hopefully sa administrasyong ito. Pero kailan natin maramdaman yan? Kaya siguro pag nandiyan na si Pastor, si Buloy. Yan. Kaya iboto na natin ng dapat na mga kandidatong naglilingkod ng tapat sa ating bayan, attorney. Nako, ito pa. Kapag presidente na si VP Sara. Oo nga, attorney. Ayan, maraming nagtatanong ano bang final number ni Pastor iba-iba kasi yung Supreme Court nag-iba yung minsan naglalabas ng TRO kaya na-move yung mga layouts, yung numbering po ng COMELEC. Pero as COMELEC said, Chairman Garcia, at all cost, tuloy ang pag-imprinta ng balota. Pag nagka-problema kayo sa bilang, nalimutan, hanapin nyo na lang yung Kibuloy Q. Yes. O yun, nasa banda yun. Yes, Yung alphabetically Q kasi malayong Q. Hanapin nyo, madali lang naman matandaan yung Kibuloy. Yun. Kayo ba ay satisfied sa pagsala ng Commission on Elections sa mga kakandidato ngayong halalan? Alam mo, wala tayo sa kapangyarihan para magsalita. Binigay ng Saligang Batas, yung tungkulin na yan sa COMELEC, so hayaan na natin sila. At kung hindi naman tayo kontento sa desisyon nila, nandiyan naman ang Korte Suprema. Yun naman ang ginawa ng iba. Right. Attorney, bago lang sa mga komento, kapapasok lamang po na balita dahil binigyan po ng executive clemency itong si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Basahin ko lamang yung naging pahayag, statement po ni E.S. Lucas Bersamin. Sabi niya dito, in view of former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog's long-standing commitment to good governance, coupled with awards and recognition received by Iloilo City under his leadership, the President granted Mabilog's petition for executive clemency in connection with his administrative case, thereby removing the penalties or disabilities resulting from such case. Ano ho bang masasabi niyo dito, Attorney? Hindi na ako nagtataka. Hindi ba yung sumabilog siniraan niya si Presidente Duterte? Yun ang resulta. Di may reward. Di ba kasama ito sa narco list ng Pangulo? Dating Pangulo? Hindi ba? Kumbina natin nga na gusto. Pero alam mo, yun administrative lang naman yun . May kaso naman yata, kung hindi ako nagkakamali, may kasong kriminal. Di ba may kasong kriminal pa yan? Yun ba yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Sandigan Bayan? May kaso kriminal yan. Ngayon, kung wala, napakaswerte niya. Pero kung meron, hindi pa siya nakakasiguro. Alright. Unless siya, pag na-convict. Alright, ito, dako tayo sa mga komento, Attorney, ng ating mga kababayan mula kay Isidro Habin. Good morning, Attorney Sal Panelo. Kailan ba tayo magpa-file ng complaint sa Supreme Court tungkol po sa BICAM issue sa budget ng 2025, ng 2025 para naman malaman ng taong bayan kung saan napunta ang pera ng taong bayan? Lampagin ninyo yung mga deprinsipyo ng mga kongresista at senador.
lalong-lalo na yung mga nasa minority, sila dapat maghain sa Supreme Court kaugnay dyan sa controversial na yan. Yan, mula naman kay Dennis Buen Consejo, kung sakaling makapasok ang ICC dito sa Pilipinas, uunahin ng presidente kasi wala nang kwenta ang pamamalakad niya. Ano bang masasabi mo, Atty.? Wala unang-una, walang pakialam ang ICC. Walang pakialam dito sa ating bansa sapagkat walang jurisdiction yan. Kahit anong basa nyo, binobola lang tayo ng mga human rights lawyer daw siya ng ganito, ng ganyan. Hindi ko totoo yan. Unang-una, kung titingnan nyo, babasahin nyo, yung Rome Statute na lumikha ng ICC, nakalagay ho doon na kung ikaw ay miyembro at tayo hindi na nga miyembro so wala nang jurisdiction. Kung miyembro ka, kailangan para makapasok ang ICC, wala kang kakayahan na usigin ang mga nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan, crimes against humanity, genocide o mass murder. O kung meron ka mang kakayahan, ayaw mong usigin. Yun lamang ang pwedeng pagpasok nila. Ay hindi mo pwede dahil napakalusog ng ating juridikatura. At kung hayaan natin pagpasok yan, gaya ng sinabi ko sa artikulo kung nakaraan, kung babaguhin ng presidente ng bansa ang kanyang tamang patakaran panglabas na walang jurisdiction ng ICC, ay magiging impeachable ground yan. Sapagkat yan ay pagtatalikod sa kanyang tungkulin. Sapagkat kung hayaan natin ang isang dayuhang institusyon na pakialaman ang ating sistemang legal at juridikatura, yan ay pagtataksil sa bayan sa pagtitiwalang ibinigay sa presidente at pagtalikod sa tungkulin na bigyan ng proteksyon ang sambayanan at ang taong bayan. Sapagkat kung hayaan mo pumasok yan, sinasalakay niya ang integridad ng teritoryo natin at ng ating kasarinlan. So, yeah. Yan, Attorney, mula naman kay Filomena Villanueva, Attorney Sal, mali na si Escudero ay para sa katotohanan ngayon pa lang, nakikita na natin anong klaseng SP o Senate President si Escudero. Nakakasad, sana mapalitan siya. Ay, nakakasad daw, nakakalungkot. Ang bulong-bulungan papalitan daw. Ganon? Sinong possible? Mga pangalan, meron na bang na-identify? Isang linggo pa yan, di ba? Merong rumor na pinalitan. Hindi pa naman napapalitan. Pero alam mo, kahit anong palit nila, pareho lang yan. Pag sumusunod sila sa kumpas ng baton, ng may hawak ng kapangyarihan, wala, useless, ganun din yan. Mula naman kay Sally, Attorney, nangyari na ito last year, kaso tahimik ang Senado at Kongreso, walang naglantad kasi nakinabang silang lahat. Then sabi ng Congress sa mga Senado, nagpipirma kayo na hindi niyo binasa. Nagpipirma kayo na hindi niyo binasa. Ganun na nga. Yung mga iba, dahil may mga blanco, hindi pumirma. Pero dapat, nagsasalita kayo. Gaya niya si Senator Bato, nagsalita. Si Senator Bongo, nagsalita rin dyan. Laban sa Bicameral Committee, si Senator Pimentel, ganun din. O yung iba, ba't yata tahimik kayo? Nakabibingi ang inyong katahimikan. It's deafening silence, which means you are complicit with the irregularity and the unconstitutionality. Mula naman kay Roderick Clave, big problem of the Philippines. Makikisabwatan saan ang justice dyan? Makikisabwatan. Walang justice. Or make sabwatan. Ano ba? Opo, Attorney. Pero yun nga, dapat sa susunod siguro hindi lang iisang branch ng gobyerno natin ang ang magmamanage o oversight nitong budget natin, Attorney. Siguro isama siguro yung judiciary. Di lang basta hindi iisa lang na branch yung legislative. Attorney, anong sasabi mo? Hindi mo dapat isama judiciary kasi ang judiciary nga ang referee ang magsasabi, "Hoy, mali kayo dyan." Kaya dapat ang judiciary nandiyan lang yan.
Yung pagdating sa pera, executive branch lang dapat yan. Nang pakialaman ng mga mambabatas. Wala naman kay Kels. Raquel, God bless SMNI and to Pastor Kibuloy for Senator 2025, number 53 sa Balota. Ayan po. Sa ngayon. Sa ngayon, yes, opo. Pero monitor, kaya sabi mo, dapat yung last name ang laging tatandaan ng ating mga... Tuloy. Attorney, ito, may tanong dito, daan-daan ng mga migrante sa Estados Unidos ang inaresto noong Enero 23 at ang iba ay lumipad palabas ng bansa sakay ng military aircraft habang isinasagawa po yung pinangakong mass deportation operation ni President Donald Trump. At sabi nga ng gobyerno natin or ng ambassador, US Ambassador Jose Manuel Romualdez, nasa 24 na mga Pinoy ang na-deport dahil daw di umano'y pagkakasangkot sa mga illegal aktibidad sa Estados Unidos. Talagang dapat i-deport. Buti nga, deportation lang, di sila kinulong. Dito dapat pakulong. Kakasira sa lahi natin. Opo, sabi pa nga niya, nasa 350,000 yung mga Pilipino ding nananatili illegally dyan po sa Estados Unidos. At kasama ito sa mga ipapadeport na batay doon sa bagong order ni President Trump. Pwede pa naman gawa ng paraan yung mga nandun na. Sabi nga ni Ambassador Bates Romualdez, kailangan ayusin nyo na yung mga papeles nyo. O kaya naman, voluntaryo na kayo magpa-deport para makapasok ulit kayo. Dahil pag dineport kayo, wala na. Forever. Hindi na kayo makapasok. Opo. Alright, siguro yan, dyan lang po mga kapartners, attorney, yung mensahe ng ating mga kababayan dahil wala na po tayong oras. Siguro huling mensahe po ninyo, paalala muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Alam, paalala mo natin, palagi tayong bukas ang ating mga mata, ang ating mga tenga, sa nakikita natin, nararamdaman natin na paglapastangan sa ating saligang batas at tayo po'y tumayo at ipahayag ang ating pagkontra at paglaban sa mga paglabag at kawalangyaan ng mga nakaupo sa kapangyarihan.